Welcome po sa bagong video natin. Sa video ito is mag-a-attempt tayo na mag-limit ng IP range or IP pool and possibly limit per IP. Ang i-attempt natin is yung ganitong setup. Si new Wi-Fi ang magko-control ng bawat device. So ito ang ating susundan and later ay makikita natin kung magsasucceed tayo. So explain ko lang. Ito yung gustong ma-achieve ng ating customer. So, meron siyang new Wi-Fi with GoCloud and ito yung gustong ma-achieve. So, nag-suggest tayo ng ganitong setup and okay naman sa kanya. So, proceed tayo. So, ang gagawin natin is itong Smart TV at saka itong game console, si LAN 3 and 4 is meron siyang tag 5 Mbps. So, later on, pwedeng i-adjust kung sakaling mag-demand pa ito ng mas higher bandwidth. So, pwede nating i-adjust yan. And then, si home Wi-Fi users or PC users is per IP dito is babatuhan lang ng tag 2 Mbps. So, si admin, which is siya yung magko-control nitong new Wi-Fi, and then yung buong network is meron siyang dalawang PC, pang gaming and pang backup PC siguro. So yung setup na to is suggested natin para sa home network and hindi para sa PC Wi-Fi. Proceed tayo. Ito yung ating GoCloud UI. So gamit ko yung latest na software or latest na version ni GoCloud. Kung paano mag-update sa latest version, meron pong mga tutorial dyan sa YouTube. So, ang gagawin natin dito, since may existing config na ito, is mag-reset muna tayo. System manage, restore the factory. By the way, mas maganda kung bago kayo mag-reset is wag kalimutan na mag-backup muna. Just in case na hindi kayo mag-succeed dito, is may babalikan. Okay, ayan. So, nag-reset na yung ating GoCloud. Puntahan lang natin yung ating IP address. Admin. Password. Click lang natin to. Okay, bumalik siya sa Chinese language. Set natin sa English. So, nasa English language na ulit siya. So, kung makikita nyo ngayon, ito yung ating current na connection. Ito yung nasa LAN portion ni new Wi-Fi. So, para ma-verify natin yon, pwede nating check dito. Interface mode. Ayan, so LAN 4, ito siya. So, naka-up siya together with one port. So, yung tatlong port, wala po siyang laman as makikita natin dito. Ito. Wala siyang laman. So, nakakonect lang ako dito para ma-access natin si GoCloud sa LAN 4. Okay, so may ginawa akong guide dito. By the way, ang speed ng ISP na paghati-hatiin is 35 Mbps. So, yun ang ating attempt base dito sa ating checklist. Okay, so nandito tayo. Na-reset na natin si GoCloud. So, mas maganda, nilagyan natin siya ng password. Check natin yung kanyang wireless. Baka kasi. Okay, secured na yung ating Wi-Fi. Proceed tayo sa pag-create ng VLAN. LAN. VLAN. Unahin natin yung pag-create para sa LAN 4 at saka sa LAN 3. Pagsasamahin natin yung built-in Wi-Fi sa VLAN 15 kasama ng LAN 3 and 4. Pero ito, mabibigyan sila ng separate na 2 Mbps. At yung LAN 3 and 4 lang yung merong 5 Mbps.
So, ito is most probably set natin to as static. Yung dalawang yan. Okay, so create VLAN. Create VLAN 15. IP address is itong 5.1. Set natin siya sa LAN 3. Submit. And then, para dito sa home user, sa LAN 2. Create VLAN 20. IP address. Then, set natin sa LAN 2. For the meantime, hindi muna natin i-set up itong para sa admin and personal kasi madi-disconnect tayo, hindi na tayo makakabalik sa UI ni GoCloud. So, after nating matapos yung setup nitong dalawa, proceed tayo dito. Check natin yung ginawa nating VLAN. Punta tayo sa switch. Okay. So, ito yung VLAN na ginawa natin. So, automatically nag-tag siya dyan, pero hindi yan ang gusto nating mangyari. So, ang gagawin natin is i-edit natin yan. So, para ma-check natin ng maigi, mas maganda mag-open tayo ng bagong tab para makita natin yung monitoring. Punta tayo sa interface setting and interface mode. Sorry. Punta tayo sa interface setting, interface mode, open natin sa new tab. So, since ngayon, ang naka-up is si LAN 4, hindi pa nga natin siya pwedeng maggalaw ngayon kasi mati-disconnect tayo dito sa UI. Mas magandang ilipat muna natin siya sa LAN 1 kung saan siya naandun mamaya. Ayan, nilipat natin siya. So, ayan, nasa LAN 1 na siya. Pwede nating i-untag. Pwede nating ayusin yung VLAN 15, LAN 3 and 4. Off muna natin to. Untag. And untag. And then submit. By the way guys, si GoCloud is baliktad yung kanyang LAN numbering. So, sa label ni New Wi-Fi, itong port na ito na nasa malayo is LAN 4. Whereas, dito sa GoCloud is LAN 1 ito. So, LAN 1, so LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Sa GoCloud, si LAN 4 ay katabi ng 1 port. And si LAN 1 is yung nasa malayo. Sa physical or sa new Wi-Fi label, ito ay LAN 4 and ito ay LAN 1. So, baliktad. Okay, balik tayo. Okay, nag-untag yung 3 and 4. And then, si 2, i-off. Gawin na rin natin si 2. Off natin to. And then, untag dito. Submit. Ayun. So, makikita nyo tapos na yung LAN 2, 3, 4 ng tagging natin. Check natin yung ating overview.
So meaning natitira na lang si LAN 1 na hindi pa natin na-configure ang VLAN. So ipahuli na natin siya, tapusin muna natin tong dalawa. So next is set up natin yung DHCP. Network settings, DHCP. So si VLAN 15, create, and si VLAN 20. So yan yung ginawa natin na VLAN kanina with corresponding IP. So mag-focus muna tayo kay VLAN 15. Edit natin ito. So dito, si gateway and si main DNS is automatically naman na siyang magpa-populate. So dito kahit anong IP address ang ilagay natin basta valid. So ako, I always make sure na mag-start ng 100. And let's say 120 lang. And then lagay natin yung DNS ni paring Google. Okay? And then kay VLAN 20, umpisa tayo sa 100 ulit. Ito marami-rami yung magiging user nito. So bigyan natin siya ng 100 IP kung kaya niyang ubusin yan. Lagay ulit natin si quad 8. Okay, tapos na yung VLAN 15 and VLAN 20 natin. So, gawin naman natin itong si LAN 1. So, try natin muna na ilipat yung ating connection sa LAN 2 para ma-set up natin na maayos si LAN 1. Okay, nasa LAN 1 pa siya. Lipat natin sa LAN 2. Nag-disconnect. Ayun, so nasa LAN 2 na siya. And kung makikita natin, binigyan na siya ng IP address na 3.1. And may internet na din siya. So, proceed tayo sa tagging ni LAN 1. LAN, VLAN, create new VLAN, VLAN 10, 192.168.10.1. So, yan yung gagamitin natin. Then, ilagay natin sa LAN 1. Submit. Balikan natin sa switch. Ayun na siya. Edit natin. Off siya dito and then untag dito. Submit. So, dapat ang magiging IP address niya is 10.1 kapag ibinalik natin siya sa LAN 1 ni GoCloud. Okay. Successfully. Puntahan natin ang DHCP. So, ito. VLAN 10. Create. Edit. As usual, 100. And then, 150. Okay. Submit. So, balikan natin si VLAN 15 para mag-allocate tayo ng dalawang IP address na pang-static natin. So, yung pang-static natin dapat wala dito sa range na to para ma-define natin ng maayos. So, since dalawa lang yung target natin na pang-static, so pwede tayong mag-define ng static IP address na target nating lagyan ng individual speed like 2, 3, 4, 5 Mbps per IP. So,
Okay, so since hindi natin pwedeng gamitin tong pool na to, gamit ako ng 5.25. Kopyahin ko siya. And then, ganun din lang. So, 5.25 lang yung ilalagay ko. And then, dagdag pa. Tapos dito naman ang gagawin ko is 30. 30. So, itong dalawang IP na to, ito yung gagamitin ni TV at saka ni game console. Submit. Okay, so tapos na tayo sa ating VLAN and DHCP. So, ito, babalik ko na siya sa LAN 1. So, dapat lilipat siya dito sa ating LAN 1 sa port sa dulo. Okay, bumalik na ang ating connection. So, ayun, nasa LAN 1 na siya. Pwede nating umpisan yung ating IP group. Next is proceed tayo sa IP group setup. Group object, IP group. Create. Group name. So, unahin natin si LAN 3 and 4. VLAN 15 5M. Ang gagawin natin dito is gawin natin yung dalawang IP address na ginawa natin kanina. See? Ito yon. Si 192.168 5.25 at saka si 5.30. Submit. Submit. So, si VLAN 15 na 5M, naka-static siya para sa TV at saka sa game console. So, pwede tayo magdagdag dito kung meron pa tayong mga idadagdag na iba pang device. Pero, syempre, yun nga lang, limited na yung LAN port. Probably, pwede yun kapag pwede siguro yun mag-add ng switch. So, balik tayo. Tapos na si VLAN 15.5M. Gawa pa tayo ng isa pa. VLAN 15.2M. Sa description, pwede nyong dagdagan. Optional yan, pero monitoring lang para malaman natin kung para saan siya. Puntahan natin si address pool na para sa 2 Mbps. Ito yon. Hanggang 120. Submit. So, tapos na yung ating VLAN 15. Next is si VLAN 20 naman. VLAN 20. 2M. Check natin IP address niya.
VLAN 20. Up to 1. 200 nga ba? 200. So, yun. Submit. And then, si VLAN 10 natin. Try muna natin ng 10 Mbps kung gagana siya. VLAN 10. 150. Address pool. Okay, nagawa na natin yung ating group object. Next is set na natin yung IP rate limit. Punta tayo sa QoS IP rate limit. Enable. Create. Dito na natin isi-set yung limit ng IP range or specific IP na gusto natin. So, unahin natin si Smart TV. So, yung VLAN 15 5M. So, ito yung 3 to 4. So, yung LAN 3 and LAN 4. And then, hanapin natin dito yung ginawa natin na VLAN 15 na 5M. Yan. And then, 512. So, para sa 5 Mbps, try natin yung 512. Nasa kilobyte siya. So, try natin yung 512. Ayan, tapos na yung ating VLAN 15 5 Mbps. Next is gawa natin si VLAN 15 2 Mbps. VLAN 15 2M. Two 256. Submit. And then si VLAN 20 2M. And then si LAN IP group. Okay. So, balik tayo sa ating overview. So, mag-try tayo mag-speed test, no? Ayan, ang current na speed natin is nasa 13 Mbps. Kasi ang nakasupply dito sa new Wi-Fi is 15 Mbps. So, most probably ito yung 15 Mbps na yan. So, para ma-check natin, itong nasa LAN 1, try natin na ilipat sa LAN 4. Check natin both yung static at saka yung and then i-check natin both static at saka yung IP range niya. LAN 4. Ayan, na-disconnect na tayo.
So, dapat ang magiging IP address nito is base dito sa ating VLAN 15, which is 192.168.5.1. 192.168.5.1. Check natin. Ayun. So, binigyan siya ng 5.1. And then, eto nasa LAN 4 na siya. Ayun, naka-up na uli yung LAN 4. So, 5.1 yung ginamit niya. So, as per guide natin, dapat ay kapag naka-static siya, 5 Mbps yung kanyang magiging speed. Pero kapag hindi, 2 Mbps lang. Try natin mag-speed test ulit. Dapat bigyan lang tayo ng 2 Mbps. Okay, mukhang kumagat yung 2 Mbps natin. Subukan naman natin na mag-static. So, doon sa guide natin ng static dito sa DHCP, ano yung na-define natin kanina sa VLAN 15, yun ang gagamitin natin. Ito. One nine two dot 192.5.25. 192.168.5.1. 192.168.5.1. 8.8.8.1.8. Okay. So guys, kaya sinasabi na dapat ideal ito sa home use and yung mayroong control ang admin is kung mayroon kang mga kasama sa bahay na marunong and ma-access nila yung admin ni GoCloud, pwede nilang ma-manipulate yung setup mo. Okay, check natin yung speed test ulit niya. Dapat bigyanan niya tayo ng 5 Mbps. Okay, so yan na. So palagay ko, ito na yung kanyang 5 Mbps. So, kumakagat yung kanyang 5 Mbps. So, kung nagtataka kayo bakit hindi eksaktong 5 Mbps, eh, hindi ko rin alam. Mukhang na kay GoCloud. Pero, syempre, as always, pwede naman nating i-adjust yan dito sa IP rate limit. For example, si VLAN 15.5M nabibitin, ayaw pumayag. Pwede nating, or nabibitin sa 5, or since hindi nag-hit yung 5M, pwede natin gawin tong 600. Speed test ulit. Okay, so yun. Kailangan medyo taasan nga ng kaunti. Pero since, yun nga, siyempre ikaw yung may control, anytime pwede mo namang palitan ito. And, gaya ng suggestion natin, mas maganda talaga na ikaw yung admin. So, recommended natin to para sa mga may control talaga sa new Wi-Fi device and sa home network nila. May kulang pa tayong isa. Create tayo para sa VLAN 10. So, ito yung para sa VLAN 10. 10M. VLAN 10. Okay, so lagyan natin ng 1,100. Kasi nga hindi siya nag-accurate. Kanina na-test na natin itong VLAN 15. So,
Next is, try naman natin sa LAN 2. So, balik natin siya sa obtain automatically. So, dapat ang magiging IP address niya is based dun sa 192.168.3.1. Okay, so binigay niya. Speed test tayo. So, as per guide natin, dapat 2 Mbps lang ang target natin dito. Okay, kumagat din yung kanyang 2 Mbps. Yan, nasa LAN 2 siya. Balik natin siya dito sa LAN 1. Target natin dito is 10 Mbps. And dapat yung IP address niya is dapat maging 192.168.10.1. Check natin. Yun. 10.1. Then, eto na siya. Nasa LAN 1 na siya. So, nandun na siya sa LAN 1 ulit. Ito yung pinaka-admin access natin. Expect natin dito na magkaroon siya ng 10 Mbps. Test natin. Okay, so doon sa 10 Mbps na naset natin, yan yung binigay niya. So, I don't know. So, mukhang si GoCloud, mukhang ganyan naman lagi. Hindi siya nagbibigay ng eksakto. But anyway, pwede naman niyang i-adjust natin anytime doon sa ating rate limit. Since na-check na natin lahat ng LAN port, proceed tayo kay Wi-Fi. So, check natin yung sa Wi-Fi settings muna. Basic. So, i-bind natin si Wi-Fi kay VLAN 15. So, dapat ang ibigay na IP dito is yung IP ni VLAN 15 and yung speed syempre. Submit. So, tapos na yung setup ng ating Wi-Fi. Ngayon, try naman natin na mag speed test gamit ang ating Wi-Fi. So, dito try natin na mag-connect dito sa Wi-Fi na ginawa natin kanina. Okay, mag-connect tayo kay Caveman. So, dapat ang ibibigay na IP address dito is yung IP address ni VLAN 15. Ayun, binigyan nga siya ng 5.1. So, check tayo ng speed test.
valid yung ating IP and yung ating rate na ginawa. So, nakompleto natin yung ating test. Balikan natin yung ating setup. So, ito yon yung target natin kanina so far. Nag-succeed tayo. Yung regarding doon sa pag-static, so yun nga, ang worry natin dito is what if mayroong kasama sa bahay na makalikot and na-set niya ito sa automatic obtain ng IP, which is bababa yung connection niya, mapupunta siya sa 2 Mbps. So pag ganon, makaka-experience sila ng pagbagal ng device, ibig sabihin nun, pinakialaman nila yung settings. So, or that's why itong setup na to is suggest natin para sa may admin control. Okay, so yun. So sa LAN 2, since most na magko-connect dito is wireless device, naka AP mode yung router na ilalagay dito. So bawat IP na ibabato ni AP is dapat magkaroon ng 2 Mbps na connection. And then dito sa ibang device na possible na mas mangailangan pa ng lagpas 5 Mbps, siguro may control naman na siya dito, so pwede niyang palitan anytime yan. And yung sa LAN 1, which is siya yung may control, pwede rin. And syempre, option din yung pag-upgrade ng ISP. Okay, so hanggang dun lang muna tayo ngayon. Salamat, sana may natutunan kayo. Until next time, thank you.